Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa
Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ang pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailanpaman. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailanpaman. Dakila si Yahweh at papurihan siya, at pasalamatan magpakailanman. Dakila si Yahweh at papurihan siya, at pasalamatan magpakailanman. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailanpaman. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ang pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailanpaman. Aming isasaysay mga ginawa mo, tunay na kahanga-hanga. Aming isasaysay mga ginawa mo, tunay na kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga. Hello, magandang umaga po sa ating lahat.
Good morning, Jesus. Good morning to all. So, welcome once again sa ating pong pagtalakay sa tungkol po doon sa doctrine of repentance kasi po napapanahon. Actually, this is napapanahon sa lahat ng oras. But most especially ngayong Holy Week na ito, dapat po tayo talaga mag-focus din tayo sa isang napakahalagang doktrina na kalimitan ay nakakalimutan ng marami. At this point, ang ating punto tulukuyin ay yung ikadalawang ingredients. Pag sinabi natin ang doctrine ay medicine, ang una pong nakita nating ingredients ay tungkol doon sa the color of sin. Dapat malaman natin kung ano yung ating mga kasalanang pinag-uusapan. And for this day, pag-uusapan naman natin ngayon ang tungkol doon sa next move, which is the confession of our sin. But before anything else, I think just like before, the best thing to do is to start with prayer. Please join me in our prayer. O aming Diyos, tunay kang dakila at tapat, maraming salamat sa iyo sa pagpo-provide mo sa amin lahat naming kailangan, lalo po patungkol sa aming spiritual life, lalo po sa aming relasyon sa iyo. Ikaw na rin ang nagbigay sa amin ng pamamaraan upang hindi kami mapaliw sa iyo ng tuloy-tuluyan. At ikaw din nagbigay sa amin ng mga salita upang sa pamamagitan nito, yung aming pagkukulang, agad kami makarecover. Isa nga po dito yung doctrine of repentance. And for today, yung pong advice mo sa amin sa 1 John 1:9 na ang pagkukonfess sa iyo ay napakainam. Ito ibibigay mo sa amin dahil ikaw ay tapat at wagas. Maraming salamat sa lahat ng ito. Sama-sama po kami na humihingi ng tulong sa Holy Spirit. Turuan kami at nais po din lamang naming mabigyan ng karangalan ng aking Ama. Kayo o Ama, sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Amen. So, meron po tayong memory verse of the week. At yan po ay doon sa 1 John 5:14. May sa English ay, now is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears it. At sa Tagalog naman, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay Niya ang anumang hingin natin kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. Unang Juan 5:14, ang ating memory verse for the week. So, shall we say, awit muna tayo ng isang awitin. Patungkol sa ating topic, ito yung confession of our sin. Ay yung sinabi ni Sister Ya kahapon. Apply muna natin. Diyos ko patawad. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Akala ko'y malakas ako, akala ko'y matatag ako, nakalimutan ng pagsamba sa'yo. Akala ko kasi kaya ko na mag-isa. Maling-mali ako sa kapalaluan ko. Maling-mali ako sa kayabangan ko. Isang tapik lang sa akin bumuwal ako. Diyos ko patawad, ako ay ilumin mo. Wasak na puso at isipan ko. Diyos ko patawad, ako'y gamutin mo. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako.
ako'y malakas ako, akala ko'y matatag ako, nakalimutan ng pagsamba sa'yo. Akala ko kasi kaya ko nang mag-isa. Maling-mali ako sa kapalaluan ko, maling-mali ako sa kayabangan ko. Isang tapik lang sa akin bumuwal ako. Diyos ko, patawad, ako'y hilumin mo. Wasak na puso at isipan ko. Diyos ko, patawad, ako'y gamutin mo. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako. Kailangan kita, Jesus, sa buhay ko. Kailangan kita, Jesus, sa puso ko. Ikaw ang lakas ko sa anumang bagyo sa buhay ko. Diyos ko, patawad, ako ay iluming mo. Wasak na puso at isipan ko. Diyos ko, patawad, ako'y gamutin mo. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako. Diyos ko, patawad, ako ay ilumin mo. Wasak na puso at isipan ko. Diyos ko, patawad, ako'y gamutin mo. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako. Thank you, Lord. Salamat po sa kapayapaan. Sa 1 John 1, 9 to 10, umpisa na po natin sa 8. Sa unang Juan 8 hanggang 10, ang sabi po sa Tagalog, kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at linisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya ay tapat at matuwid. At sa verse 10, kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Sa English naman, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us
to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Verse 10, and if we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Lord, bless us. Bless us, O God. Salamat. In Jesus' name, amen. So again, magandang umaga po sa ating lahat. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Kung mapapansin po niyo, wala pa yung aking partner. Medyo po nakaramdam ng hindi maganda kagabi. Okay na naman, kaya lang sabi niya, prayer warrior na lang kita. You know, nasa tapat kami po kasama iba nating kapatiran dito sa center. So, as I was saying, ito pong ating topic ngayon ay bahagi ng ating pagtukoy sa repentance na kinonsider natin na isang medisina. At ang medisinang ito ay may iba't ibang ingredients. Ang una, yung pong ating natapos na medyo may kahabaan, ito yung color of the sin. We must know ang mga kasalanan binabanggit. Naku, lalo na po yung huli. Yung 7 kasalanan na kinamumuhian, kinasusukluman ng ating Panginoon. Nawa po kahit sa pamamaraang ano paman, ay nagkameron ho kayo ng paglilista, pag ninilay-nilay, kung alin ba yun, kung alin ba doon, sapagkat kinakailangan pong hindi basta marinig ng kaliwang tenga, lalabas sa kanan, dapat po ay tumimo sa puso at magkabunga ito ng compassion and repentance. So today, ang pangalawang ingredients ng medicine, ng ating repentance, ay itong tinatawag natin that this must bring us to confession. So ano nga ba yung confession? Base doon sa ating binasa sa English, ang sabi doon sa verse 9, if we confess our sin, let us define this according to the text that we have. At ang sabi dito, pag sinabing if we confess our sins, nagsasuggest ito that confession is an act of a free will and not forced upon us by God or man. So if, tayo yon, magde-decide ka. We or your our, ito ay confession for everyone. All have sinned and are responsible for their own sin. Lahat pong ginawa nating kasalanan, yun po ay ating responsibilidad. Sa Diyos, lalo na sa Diyos at sa tao na naapektuhan nitong ating mga ginawang ito. Pag sinabing sin, alam naman natin, ito yung root of confession, our transgression against God. Ito yung kontrang-kontra sa kalooban ng ating Panginoon. Doon sa verse 8, kaya po napasama doon, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Dapat po maging malinaw yon. Kasi kung hanggang sa mga oras na ito ay meron kang itinatago na ayaw mong tanggapin ang mga nagawa mo, hindi po magkakameron ng buhay ang topic natin dito sa confession and then ultimately repentance. So again, pag sinabing confess, we admit wrongdoing, we take personal responsibility for all these wrongdoings natin. In summary, yung una agad nating nakitang definition ng confession is, it is admitting and taking responsibility for our sin by an act of our own free will. Yon ang definition base sa 1 John 1:9. So, yung 1 John 1:9 na yon, meron yung purpose or meaning yung purpose of confession. May layunin yan. The purpose of confession is humility. Palabasin yung ating kaabhan, kababaan. Kasi without confession, we will remain the same, na para bagang halos level lang tayo sa lahat. At kuminsan, pinupuntahan natin yung puntos na hindi ko kailangan ang Diyos. Sana huwag dumating sa ating yan. Merong maiksing kwento na may nabasa po ako. Ibang senaryo, pero in-apply po natin dito sa ating common na nakikita sa Pilipinas. Meron pong isang matadero. Ano ba sa English na matadero? Butcher. Ano lang, ordinary lang. Malaki na rin, pero hindi modern, hindi yung mechanized. Ito yung talagang nagamit pa rin ng knife, ng axe, at lahat. So, ang istorya ay siya ang pinaka-chief butcher. At ang kanyang, wala naman, regular na ang buhay at maayos, suportadong pamilya. Meron lang siyang itinatagong akala niya hindi kasalanan at kumbaga sanay bahagi lang naman. Halos araw-araw siya ay nag-uuwi. Nagsimula doon sa eksakto lang doon sa kanyang lunch box ng karne na hindi alam, hindi pinagpapaalam doon sa may-ari. Pagkatapos lumaki na, at yung pala, ginagawa, hindi lamang pang-family consumption, kundi nagbebenta na sa kapitbahay. Kaya ang nangyayari, lumaki na rin yung kanyang backpack at yung pala idilalagay na doon.
So here comes naging charismatic. Naging charismatic siya at we know na talagang magbabago ka. Isa sa topic na kanilang na-topic ay tungkol sa confession tsaka repentance na tinamaan siya. Talagang convicted yung kanyang puso at agad nakita niya yung kanyang malaking pagkakamali na halos ay buhay na niya. So, matagal niya pinag-isipan, paano ko sasabihin? Kasi kung sasabihin, niya doon ay baka mawala siya ng trabaho. Ang pangalawa, baka duruin na siya nung kanyang amo at sabihin na, pambira ka, charismatic ka. Ikaw pa nag-opening prayer dito, pero ikaw pala naman ay ganyan. Sabi ng pastor, talagang kaya dumating sa ang lesson para matapos na yan. So let us pray. Nag-pray. The very same day, nagpunta siya sa opisina at doon muna siya pumunta sa opisina ng may-ari. Sir, ako po yung may confess. Ano yon? So sinabi niya, ito po. At lumalaki, isang bagpak na ho every day. Kasi supplier na ako doon sa aming lugar na karne. Tapos, alam mo, sabi ng kaya ako niyo patatawarin. Kung gusto po niyo, bawasin na sa aking sweldo, yung aking mga nakuha. Hindi ko alam kung magkano po yon. Pero kamangha-mangha, because this is the promise of repentance. Merong forgiveness, merong reward. Ang sabi ng may-ari, alam ko, hindi mo alam, may CCTV tayo May CCTV tayo. Kaya lang kita hindi maalis, wala ko ipapalit pa sa iyo. Pero kung ako'y may ipapalit sa iyo, matagal na kitang pinaltan. Ngayon, nag-confess ka, sabi ko, ito ang tunay na Kristiyano, mapapagkatiwalaan. I do believe na hindi mo nagagawin yan at ikaw pa magiging magandang halimbawa sa lahat. At marahil, hindi lang ikaw ang nagawa dyan, sabi ng amo. Kaya ikaw nang bahalang magsabi sa kanila na magsabi lang, pwede naman mag-uwi ng pampamilya. So yun po ang kwento nung ano ba ang purpose ng confession. Bababa ka talaga, talagang lululunin mo ang pride mo. Lululunin mo yung naka-stake na takot mo, at baka ikaw ay mawala ng hanap buhay. So ito, una, yung humility ang unang lalabas. Pag hindi lumabas yan, wala kang true confession. Yung confession, it also, again, sabi nga, it humbles ourselves. Ito yung nagpapakita na talagang submitted ka kay Lord. Submitted ka na ang langit ay may CCTV. Hindi lamang yung kinilos mo, ginalaw mo, sinabi, kundi yung pati yung laman ng iyong puso. So, it will change you. Kasi this is the tools na binigay ng Diyos sa atin upang ikaw ay magbago. Hindi ito iyong property. Ito ay bigay din sa iyo ng Diyos dahil mahal ka nga ng Diyos. Ikaw ay dapat ay mag-confess. So, with this, it allows yung grace ni Lord ang either ma-reactivate. May grace nang ibinibigay siya, kaya lang nawawala, nababalan, napaimbot-nambot na ganyan. Yung peace of mind, mawala because peace of God is wala. So, with confession, ma-reactivate yan. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. At ang sabi nga ay, ito ang pinakamalapit na panalangin na dinidinig ng Diyos. Maraming type of panalangin, pero yung type of panalangin ng confession, ito ang pinakamalapit. Sabi lang na isang mangangaral. At it allows us to be free. Tayo ay inalis na sa sakal. Kung yung forgiveness ay inalis din tayo sa sakal ng kaaway, yung confession, inalis din tayo sa sakal na para bandala-dala natin palagi sa ating likuran. So, this will drive us closer to our Lord Jesus Christ. Kaya ang confession ay napakahalaga. May pangakong confession. Doon sa ating binasa, hindi lamang it is a command to confess, but also I promise. A promise that other than forgiving our sins, sabi doon sa verse 9, and to cleanse us from all unrighteousness. So, hindi lang pala ito napapatawad, kundi lilinisin, sanctification. Napakabait ng ating Panginoon. It will cleanse and purify from our sin. So, titibay ka na. Kasi nilinis mo na yung banga ng kasalanan At ang Diyos naman, since ikaw ay nagpakababa, patuloy kang lalo bibigyan ng grasya para dito. So, ang ibig sabihin din ito ay, there are no limits to purification process. The key is confess your sin. All righteousness. Walang ititira. Maging sincere lang yung iyong confession. Of course, pamaya, masasabi natin na confession must lead to repentance. Kasi otherwise, baka ito ay showbiz tayo dito, parang to escape from, mga gano'n. Tingnan natin pamaya, darating tayo dyan. So, again, ang power ng forgiveness
The power of confession is forgiveness. Subalit kung pahayag, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at linisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Yung He, doon sa English, He is faithful, yung power of confession is not in us but in Him. We must always recognize that. Lahat natin pinag-aaral ever since, ang focus noon, lahat ng mabubuting bagay ay galing sa ating Panginoon. Yung pagpapatawad, ito na nga confession na ito, yung peace, coming kay Lord, lahat yan. Lahat dapat alisin tayo sa focus, dapat ilalagay mo natin si Kristo para makita natin kung sino ang ating pagpapasalamatan. Yung the word will forgive us our sin. Yun ay may katiyakan. Sabi niya, may katiyakan. Sabi nga na isa natin kasama ditong elder, gaya ng Diyos, gusto ng Diyos at gagawin niya. Manalig ka lamang. Yun ang ating responsibilidad, ang ating bibigyan ng pansin. The power of forgiveness of our sin. Yun ang power of confession. So, yung confession, mga kapatid, ay dapat din nating malaman na even unbelievers ay nagko-confess. Halimbawa, punta tayo sa psychiatrist dahil hindi ka makatulog, hindi ka kung ano man, balisa ka. Psychiatrist, pahigain, pagkatapos anong nangyari sa iyo? Hindi po ako makatulog. Anong ginagawa mo? Parang pag ganun, ina-analyze, psycho. Pagkatapos sa mga doktor, nagko-confess tayo, nakain ko po ito, bawal sa ating mga guro, sa ating mga parents, and yung lahat pa, pati mga kaibigan, nagko-confess tayo. Pero kung yun ay hanggang dun lamang sa declaration at wala yung repentance, ay yan iuulit at uulit. Kaya nga ang ating pag-aaral ngayon ay yung confession that will lead you to a changed person. Yun ang uulit at uulit ka pa ulit sa psychiatrist. Uulit at uulit ka pa sa mga doktor na iyong pupuntahan. Sabi ni David, against you and you alone have I sinned, sa Psalm 51 verse 4. So in other words, ang Diyos must be involved kasi siya ang na-offend. Siya ang una nating pinagawa ng kasalanan. Kaya ang confession sa Kanya muna. Doon sabi, love God, love your neighbor. Sige, love God, say sorry to God. But of course, yung ating naapektuhan ng ating pagkakamaling ito, magsosorry din tayo sa Kanya in terms of confession. So, we must receive forgiveness from the one whom we sin against. Ang lahat ng kasalanan, Psalm 51 verse 4, talagang tumutukoy na lahat ay ginawa natin kay Lord. Kasi siya'y kabanalan, lahat ng kontra sa kabanalan yan ay di kinontra natin, yun na nga ang kasalanan. So, ano man yung kasalanan na yan, maging maliit, malaki, maging gawa ng ating mga kamay, mata, yung cardinal sin natin, lahat yan. Lahat ay dapat sa Diyos muna natin hihingi ng kapatawaran. So, mga kapatid, ano bang ating nakita pa rito? Tingnan ko lang po ito pang isa. Praise the Lord. Ayan. Meron kasing, sagit lang po ho. Ayan, tayo, tama. Sagit lang, ako lang po ay nag-adjust kagabi ng ating lesson. Paano yung yung James 5:16? Naisingit ko lamang po ito. Ano ba yung James 5:16? Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. James 5:16. Tell us what to do when we sin against one another. Therefore, confess your sin to each other and pray for each other so that you may be healed. Paano yun? Kanino ba tayo hingi ng nagko-confess? Kanino ba tayo hingi ng patawad? Ang sinasabi dito ay, James instruct believers who are struggling with sin to seek faithful and trusted brothers and sisters in Christ who will intercede for them in their battle with sin. Tunay, sabi natin, sa Diyos lamang, hingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Pero, merong medium na ginagamit upang ikaw ay matulungan. Yung pala ang James 5:16. Kanina kami ni na Brother Rick, Sister Cora, nagdi-discuss over breakfast tungkol sa kanilang opinion sa James 5:16. Kasi alam naman natin na halimbawa kami ay dati saradong Katoliko, ngayon ay sagrado ng Katoliko. Ay yung pagko-confess sa pari, yun ay talagang isa sa number one.
Thank you Lord, yung aking mga kakilalang pari ay did it differently. Wala kami doon sa confession box. Kalimitan ay kami naglalakad, kalimitan ay diyan lang sa labas-labas, lalo kung may retreat. So the manner of confession is actually not asking forgiveness doon sa pari. Para bagang nahingi ng tulong sa pari, sa pastor, sa magulang, anong mabuting gawin? Ito po ang nagawa kong kasalanan. So it's not actually asking forgiveness to the person. Ikaw ay nahingi ng tulong doon sa mga pinagkakatiwalaan. Kasi kung ito hindi mapapagkatiwalaan, sabi nga ni Brother Rick kanina, baka ipayo sa iyo is normal. Ngipin sa ngipin. Parang ganon. O di kaya, kalimutan mo na yan. Hindi naman niya alam na ginawa mo yon. So, dapat ito ay doon sa mga pagkakatiwalaan and then Word of God, doon hinugot yung kanilang magiging payo sa iyo. And then end of that session, we'll be praying together for the forgiveness of God. Yan ang Proverbs, yung James 5:16. So again mga kapatid, itong ating pagsisisi na ito, pagko-confess actually, ay kung minsan ay dahil sa kahinaan natin, napapadaan natin sa ating mga confidente in faith in the church. Ang ano kasi, ang akin lang ito, mga kapatid, yung pagko-confess sa pari noon. Medyo pag ako'y, kasi nga kakilala yung pare, medyo may ingat na ako doon sa aking sasabihin. Kasi lagi sasabihin noon na, yan din na sinabi mo ng last month hindi ka na nagbago. So, mayroong pag-iingat. Ngayon, pagdating naman sa charismatic, di kay Lord na hingi tayo dapat, sabi nga ng ating lesson. Ngayon, ang aking nakita naman dito, I am afraid na baka naman dahil si Lord ay hindi mo naman katabi, hindi mo naman kasama, baka naman ng iyong confession of sin, repentance of sin, ay nagiging manaka-naka o di kaya naman ay wala ka noong reverence pagdating dito sa pagkukumpisal na ito. So, whichever way, ang pinaka-focus nito ay dapat magkameron tayo ng conversation with the Lord leading to our forgiveness, leading to peace, and then a change you. So, sabi nga doon sa awit 32:35, ito naman ang sabi ni David. Kaya dapat siya nagko-confess, sabi niya. May consequence kasi pag hindi nag-confess. Mabigat Nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi ako'y iyong pinarusahan, wala nang natirang lakas sa aking katawan. Parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw. Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa ipagtapat at ang sala ko'y pinatawad mong lahat. May consequence talaga ito, especially if you are a Christian. Pero pag harden ka, medyo baka hindi mapansin. And I do believe lahat tayo ay nararamdaman itong mga kasalanang naiipon sa atin. Kasi pag naipon at naipon, madadagdagan pa yan kasi gusto ng kaaway, lagyan ka pa. Depending on the situation, there may be no need to shout sin from the rooftops. Ang sabi dito ay, confession of secret, sin should be made with discretion. So, mananatiling secret pag hindi mo ikinonfess. Pero yung iyong confession of that sin, especially affecting a group, a family, or a church, dapat yan ay may pag-sharean ka. Most especially, I think, for myself, doon sa head of the church, head of the family, head of the company. And then, no need naman na sabi nga rooftop, isi-shout mo, ako po ay, parang ganon. Halimbawa sa mga fellowship, magsishare ka na, ipag-pray po ninyo ako kasi ito po ang nagawa ko. Merong instances na ganon, ililid daw tayo ng Holy Spirit kasi naapektuhan ang bawat member. I do remember isang malaking preacher sa Amerika ang nagkameron ng kasalanan na kumbaga sa isip ng tao hindi kayang i-forgive. Meron siyang ginawa na tungkol sa illicit, parang yung sa sexual experience niya, rendezvous, head of the church siya. So in other words, lumabas yun at ng pagkalabas noon, before the congregation, during the fellowship, humingi siya ng tawad, i-declare niya yon. Pero just the same, I think nag-live siya sa church na yon at nanatiling on the background muna o prayer din siya.
So talagang kokonsensyahin ka. So yun ang ating pinag-aaralan ngayon. Confession involves choosing wise and trustworthy confidentes who will handle the truth appropriately. Ingat po tayo kung sino ang ating pagsisiran na gusto nating mawala sa atin. Besides making us hypocrites in the world, katulad noong matadero na yon, hidden sin breaks our fellowship with God and keep us isolated from others. Kung tayo may hidden sin, we all know that it hates yung lahat ng uri ng kasalanan. At because ang kasalanan natin perhaps ay ginawa mo sa iyong kasama sa trabaho, kasama sa opisina, sa church, magiging aloof ka. O kung yun ay ramdam niya, siya ay talagang maghihiwa-hiwalay muna kayo for the time being hanggat dumating yung confession. Confession, on the other hand, brings God mercy, forgiveness, freedom from guilt, strength through fellowship, and a multitude of blessings from God. Yan ang sa Proverbs 28:13, Psalms 32 verse 2, 1 John 1, yung ating binasa kanina, 8 to 10. Confession, while an essential part of Christian life, does not require a priest, a pastor, yung paulit-ulit na sinasabi sa kanya, or any church-appointed human mediator. There is only one who can absolve us of sin, and that is God, Psalms 130. Talagang si Lord lang mag-a-absolve. Pero yung sharing with other people, confident mo tungkol sa iyong burden, this is actually asking for help, for a prayer, exhortation. So, need din yan, need din natin. There is only one mediator between us and God, and that is Jesus Christ. We confess our sin to one another in order to solicit prayer, exhortation, and strength along the way. Yan ating sinabi. So, private confession to God is necessary because it cleanses us and restores our relationship with Him. Likewise, when you speak honest reconciliation with an individual we have wronged, we gain a restored relationship both with God and the other. Matthew 5:23-24. Kung sa iyong pagsambat, nag-aalay ka, may naalaala ka na meron tao na meron kayong sama ng loob o sa may sama na yung loob, iwanan mo muna ang alay mong yan, pumunta ka doon sa taong yon, makipag-reconcile ka, it means confess. Go and be reconciled to that person, then come and offer your sacrifice to God. Huwag pababayaan na, alam naman ng Lord, hindi ako may kasalanan. Again, wala dapat itira. Kay Lord, it's either 100% 0-0 ka doon or nothing at all na nga eh. If we have sinned against the church, we are to confess it publicly. Public confession of sin is also seen doon sa Acts 19:18. Sabi doon ay, many of those who believed now came and openly confessed what they had done. Why do we confess our sins to one another? Inuulit po ulit. Because a continual relationship of confession and forgiveness among brothers and sisters in Christ cultivates honesty and purity and reflects the unity the church is meant to anybody. Ephesians 4:32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ God forgave you. Where will forgiveness came from kung walang sharing, confession of the wrong that we have done? Yung katulad din sa kanila. So, let us compare ngayon kasi no matter how much tears you have in your eyes, sa pagko-confess ng iyong kasalanan sa iyong kapwa o kay Lord. Kung wala yung repentance, mahihirapan tayo dyan. Hindi yan ang tunay tinutukoy ng ating topic for today. Yung confession nga, ang sabi is, when an individual acknowledges his wrongdoing. At yun namang repentance, dapat merong feeling of remorse, merong pagsisisi about something. This highlights that confessing is one thing, but repenting is different thing to confession. In many religions, confession and repentance have been addressed. For instance, in Christianity, it is believed that confession alone is insufficient if the individual does not repent his wrongdoings. Let us compare. In summary, itong ating mga nasabi na kanina. When we define confession and repentance, and confession, as we have said before, confession is when an individual acknowledges his wrongdoing. Pero ang repentance refers to the feeling of remorse about something. Ito ang dagdag sa nasabi natin kanina. There must be some change. Ang confession may not involve a change in the individual. I just confess, ginawa ko yan. Bakit? Matapang pa kung minsan. At nangyayari dyan, walang pinagbago. Lalo lumalim, lumayo inyong diferensya, doon iyong pinagkasalahan. Kung tinukoy mo ang ganong uri ng pagkukonfess.
Yung repentance naman, repentance involves a change in the individual. For example, in the behavior. All individual can confess to a crime, but he may not repent his action. I did that, I did not. Pero hindi siya nahingi. Gagawin ko pa nga yan. Pag ako binigyan ng pagkakataon, uulit-ulitin ko yan. What kind of confession is that? Ibinubos pa yung kanyang sarili na yun ay karapatan niya. Whereas, kapag doon sa yung behavior nga ng repentance, change ka. I'm sorry, ang sunod na kagad niyan. Tapos, number 4, na pwedeng compare natin, yung sa imposing. Yung confession can be imposed. Oy, mga estudyante, sa Lunes, magkakaroon ulit tayo ng confession. Darating dito si Father, impose. Itinuturo, idinidirect, inuutosan, kumbaga sa ano. Pero ang repentance, you cannot impose repentance. It comes from the individual. So yun dapat ay malinaw din sa atin. In the context of religion, repentance of one's crime leads the individual to confession. Which comes first? Confession or repentance? Repentance, confession. Kung mayroong confusion, let us say, these two must both exist. No? Hindi natin alam. Chicken or egg? Hindi na. Basta repentance, confession, dapat yan ay magkasama. Again, yung sa 1 Samuel 15:24, sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghandog at pakikinig higit sa haying taba ng tupa. Ang pagsubay sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo ay tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyusan sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako, sinuway ko ang utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin, nagawa ko ito sapagkat natakot ako sa aking mga tauhan, kaya pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. Yung phrase na I have seen, yung daw ay, kumbaga sa ano sa buhay ng tao, the sweetest word in the English language is, I love you. Pero ang pinaka-hardest word ay, I am sorry. In other words, yun, I have seen, mahirap ding sabihin yon. So, thank you Lord at yun ang ating pinupuntahan ngayon. Confession of sin is an absolute necessity to restore fellowship between God and His children. Starting back to church, becoming active in church, work will not satisfy God. Nagkamali ka, nagkasala ka, ang naging solution mo, sige, atin uli ako ng fellowship. That's not it. Ang kailangan ay peace of God, peace with God. And that will be, the key there is to confess and then to repent. This is just a cover-up. Most confess that sin to God. Many confess their sins to God, yet do not receive forgiveness because their confession is absent of certain marks required of God to prove the genuineness and sincerity of confession. Kung walang sincerity, walang genuineness ang ating confession, then it will not reach heaven. Babalik at babalik sa atin yan, maduduplicate pa. Results show that many confession of the lost are not genuine. Yung lost, yung wala pa kay Lord, yung halos ay hard din na, ang mga confession nila ay hindi genuine. Sana hindi tayo. Ang sabi din ng results ay, yung confession naman ng God's children are insincere. Many are. Pero meron ding sincere apology, sincere confession, sincere repentance. Si Charles Jordan, Spurgeon. Akala ko siguro dapat nagbe-break muna ako, mga kapatid. Meron sa kasing isinyer na tungkol dito sa confession na ito. May pinili siya na 7 na I have seen at represent all types of kind of confession. Mamaya po natin itutuloy yon ha, at kasi halfway na tayo. Kaya for the time being, ating babatiin ang ating mga celebrator, sabi ng pare, celebrant, sabi ng English teacher. So, happy birthday kina... Ngayon ay March 12, Tuesday. Happy birthday, Sister Banji Caraos, Sister Michelle Madla, Brother Gabino Sipolbida,
Sister Nika Magpok, Sister Andy Soledad, Brother Alan Balester, Brother BD Albaran, asawa ni Sister Lisa of San Pablo, Brother Carlo de Guzman, and Sister Adele Sanaani. Sino ba ang pinakamalapit niyan na pwedeng sabihin na magpa-burger ka naman? Si Carlo, no? Si Carlo nandiyan lang. Okay. Nga po, okay. Happy anniversary! Hi, best friend. Brother Norberto and Sister Babes Dondoyano. And belated happy anniversary, Brother Ed and Sister Marikit Paulino. Ninong. Thank you, Lord. Happy birthday to all. And happy anniversary. Meron bang hindi pa na babati? Kung sino man ang mayroong, sino sa inyo ang may birthday? Happy birthday na rin sa inyo na may birthday. Hallelujah. Take it away, Bong. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday to all. God bless you more. God bless you more. Thank you, Lord. Hallelujah. So, meron pa ba tayong announcement? Sister Rhea, siguro announce natin yung bukas, yung picture apps natin. Ano? Baka hindi alam ng iba. Sa Wednesday. Oo. Worker lang pala. O, lahat ng worker, yung mga hindi pa nakaalam lalo na, tayo pa meron picture taking. Isang malaking picture ng ating grupo. Kung nakita nyo, kung minsan pinakikita sa ating Good Morning Jesus, yung buong staff dito, buong kapatiran ay kinukunan by aerial photo at yun po ang ating susunod na gagawin. So mga worker, hindi po kasama mga family, tayo po magtipon-tipon sa Wednesday dito sa isang area dito. Be early para kung kayo may makasama papunta roon. 5 a.m. ang start ng light camera action. At after that, there will be, may breakfast naman. Ano, sister? Opo, may breakfast po. Just, KKB ba? Hindi, magbaon na naman ng 7 isda at saka 2 tinapay. Okay, di ba? Okay. Anyway, sige. So ano pa mga announcement natin, mga kapatid? Abangan po natin yung... isa nga pala mga kapatid. Yung Bicol outreach natin, medyo nasa highlight na ito, nasa height na kasi meron tayong gaganapin na Life in the Spirit seminar. Nako, ang ating pong Pastor Alex sa Sister Rhea ay pupunta roon for that purpose and to further evangelize our group. Ang sabi sa kasulatan, ang nagpadala at ang ipinadala ay iisa. Nais po namin kayong yayain na pumunta po rito. Noong pong last 2 Sundays na, sunod-sunod. Ang QC po kasi halos ang pinaka-lead minister dito ay siya po ang nangunguna doon. Kaya ang amin pong campaign doon, pati mga bata, pati matatanda, dapat mag-share. At ito po tunay na pagpapala sa ating lahat. Opportunity. It knocks once, maaring maulit, pero now na. Hindi naman po tinitingnan kung ganong kalaking halaga, kundi ang puso na nagbigay. So, yun po ang iba pang mga announcement. At again, inyo pong ipag-pray, abangan yung pong ating gagawing celebration ng Semana Santa dito sa ating Compi Church, sa GMJ. At magsisimula po ito doon sa Holy Monday at tuloy-tuloy po hanggang doon hanggang sa Sunday na of the same week.
So pag-pray po natin na lahat ay magkameron ng desire na hindi naman ma-review kundi matunghayan pang minsan kung ano ba ang naganap noon sa Holy Week na yon ng ating Panginoon. One of the most important parts of Jesus' ministry in this world ay yung huling isang linggo niya. Kaya po dapat tayo ay kasali na. So, as was saying, na-define po natin yung pagkakaiba ng confession at saka po noong repentance. And again, we concluded na dapat itong dalawang ito ay magkasama. May confession, may repentance. Involved din po dito yung ating madalas na pinag-aaralan, yung godly sorrows, yung worldly sorrows, dapat godly sorrows po tayo doon. Tapos ay para ma-distinguish further itong ating pinag-uusapan at baka po tayo kabilang dito, nakita po natin yung isang work ni Charles Spurgeon, hindi Jordan, at napumili po siya ng 7 na mga karakter sa Bible kung saan they have a common expression of that 3-word phrase na I have seen. At ang una po niyang binigay sa atin, this is practically, kinopya ko na po doon sa kanyang work. Giniliya ko lang ng ilang application. So ito'y tungkol doon kay Pharaoh, yung hardened sinner. Ito yung confession of a dismayed man. Dismayed man. Sabi noon ay, I have sinned. And Pharaoh sent and called for Moses and Aaron and said unto them, I have sinned this time. The Lord is righteous, and I and my people are wicked. Exodus 9:27. Pharaoh confessed because he was scared. Meron mga confession na ginagawa dahil natatakot. Oh, well, anyway, that's actually probably a part ng lahat ng confession, but to a certain degree and to a certain reason. Kasi nung panahon na yon, ay kidlatan, tapos ay may mga yelo as in snow, na sinlalaki ng mga bato. Kung bakit naman, may kakumbine pa ng mga apoy na umuulan at nasusunog na halos ang buong Egypt sa nangyayaring yun. Eh sino ang hindi ngayon mahuhulasan? Kaya siya nagsisi at yun nga. But this kind of repentance is utterly worthless because as soon as the storm was over, he forget his promise. He refused to let them go. As usual, ilang beses, sige, pagkatapos bigla agad magigising, joke lang. Can you imagine naman yung paraon na yun? Kaya hindi dapat ang ganon. He made the same confession the next day when more trouble came. Yung dumating naman ay mga balang sa Exodus 10:16. So please take note of this. They call for the preacher only when they get into trouble, when they cannot take care of themselves. Practical application sa buhay natin. Pastor, punta naman ho kayo sa amin kasi po, sana nung maaga-aga pa. At ako'y magpapa-open na uli ng prayer meeting. Parang ang nangyayari ay ganon. Ang tawag daw doon, sabi ni Spurgeon, is foxhole repentance. Yung fox, kapag mayroong threat sa kanya, ay nakatago sa kanyang kuweba. There are atheists in the foxhole, sabi niya. Mga nakatago lang ang mga yan, pero pagka nabigyan uli ng pagkakataon, lalabas at lalabas. We talk about foxhole faith when people cry out in desperate moments of crisis or postpone to their deathbed the moment of committing their lives to Christ. Repentance born in the storm will die in the calm. Pero ang ating alam natin ang nangyari, pinayagan na, hinabol pa. So repentance is just, background lang para maibsan yung galit ng Diyos sa kanya. God holds man accountable for the promises made when in trouble. Diyon. Ang paraon, nangako, paalisin na, pero hindi pinalis, accountable siya doon. Tayo siguro, mga kapatid, when we are in trouble, we promise many things. We promise even na gagamitin, magpo-full time na, and then and so forth and so on. Pero pag dumating na yung answer ng Diyos, grace, little by little bumabalik at baka nagiging worse pa because meron ka ng capacity to say so na kaya ko na itong mag-isa. So, iingatan po natin, ano man ang binitiwan natin, na salita, lalo sa oras na tayo ay, Lord, pagalingin mo lamang po ako, ito po ang gagawin ko. Yung nasa bingit ng kamatayan, pagkatapos ay ito ang mga pinagpipray mo sa Kanya, pinagaling. Tapos ang nagresulta, lalo kang naging hindi ka igaya sa mata ng tao
at sa mata ng Diyos lalo na. Sabi nga ay, lahat ng iyong ibinulong, lahat ng iyong sinabi during the time that you promised this to the Lord for forgiveness, for peace, lahat siya naka-accounted. At sabi nga, pati daw luha natin, di ba, sa Psalms, yan ay kabilang doon sa nakarecord sa langit. Kaya huwag kang basta magbibitiw ng iyong mga ikinukumpes sa ating Panginoon. So, ang pangalawa na nakita ni Spurgeon doon sa common phrase na I have seen ay si Achan. Sino ba si Achan? Si Achan. A-C-H-A-N. Si Achan, ito yung sa Joshua 7:20. Ito yung sundalo, magaling, kaya lang, binayolate niya yung napaka-specific at napaka-direct na utos ni Joshua kasi itong sabi ng Diyos, sasaidin ang mga kaaway. Huwag magtitira ng anumang bagay kahit anumang halaga. At ito'y kanyang binayolate kasi siya ay natukso, maganda ito, maganda yon, kaya itatago ko muna at hindi naman nila malalaman. Joshua 7:20, and Achan answered Joshua and said, indeed, I have sinned against the Lord God of Israel, and thus have I done. Joshua 7:20. Achan knew that the consequence would be if he took anything from the city of Jericho. The consequence is death, not only to Achan but to the whole family. God therefore warned them that if they took anything, they would be accursed, susumpain at papatayin. The penalty for this crime was death. So Achan and his family was taken out and stoned. Not only death, but little weapon para hindi masaktan, pero little by little, binabato hanggang sa mamatay. Ang sakit noon. As he was led away, he said, I have seen, nagkasala ako. Ang tawag daw dito ay deathbed sin. Yung mamamatay ka na. Meron isang magandang halimbawa sa Holy Week celebration din. When Jesus was in the cross, meron left and right sa kanya na companion. Si Brother Rick may pangalan doon sa mga kriminal na ito. Alam ba niyo ang pangalan nasa kaliwa? Si Hestas ba? Si Dimas at saka huwag na siguro kasi baka magkamali tayo, baka may mga pangalan ganyan. Ang kwento lamang doon ay ito, yung isa, patuloy nagkasala. All their lives, sila ay walang ginawa kundi magkasala. Narinig, patawarin po sila, hindi lang naman ako lang ginagawa. May nabuksan, makapangyarihan ito. Ay, kung talaga ikaw ay Diyos, ay talagang tayo dapat ay makatakas dito. Pero itong isa, ang sabi, bakit mo tinutungayaw ang ating Diyos, ang makapangyarihan Diyos? Short of saying na, Lord, I am sorry. Ako'y dati ganito, patawarin po niyo ako. And then he requested, pwede ba ako'y dalhin mo sa paraiso pagpunta mo doon? Request granted. Last 2 minutes. Huwag magkaakala ang sino man sa atin na doon na lang ako sa last 2 minutes. Mahirap. Yung bang, sige, dire-diretso lang ako, meron man last 2 minutes. Nabangga. Walang last 2 minutes. Makasalanan. Meron kang pupuntahan, hindi ka igaya-igaya. Last 2 minutes. Kapag sasabihin sa asawa, pag last 2 minutes ko na, sabi mo sa akin, magsisi ako ha. Hindi po pwede ang ganun. Lagi nang ito ay anytime because we don't know, we never know when will be that last minute. So ito ang tawag dito daw ay yung deathbed repentance. Confession and then repentance. So, ang pantatlo, yun daw naman, double-minded man. Double-minded man. Ito ngayon si Balaam. Sino si Balaam? Si Balaam ay isang propeta na meron ding kaunting negosyo. Parang left and right ito. Parang pwedeng mag-request ang hari, tapos may function din siya sa simbahan. Yun din ang kanyang sinabi, I have sinned. Sa Numbers 22:34, ang sabi niya, nagkasala ako, I have sinned. Hindi ko alam na nakatayo kayo sa aking daraanan. Babalik na ako, hindi ayon sa inyong kalaban ang lakad kong ito. So, ganon. Parang binibili yata dito si Balaam, hindi naman siya pumayag, pero later on, ang istorya kanyang buhay, marami siyang nagawang negosyo. And at the same time, nagseserve pa rin siya sa mga Israelita. So, God used many means to trying to stop the prophet na ganon. Kahit pa ganon, dahil kay propeta, pinili ka,
Maraming gagawin ng paraan ng Diyos upang kayo pigilan sa anumang iyong binabalak o naisip na baka naman po pwede nga ito. One more time lang naman. Angel with sword, donkey's action, donkey talking. Mga donkey na magsasalita dahil ipoporwan ka na nito. Sa ating buhay na ito, meron ka bang naranasan na sana ay ginawa mo, pero dahil sa intervention ng ating Panginoon, the divine providence, inihinto mo yung ginagawa mo. The Lord stands in the way against us many times, but we, like Balaam, stubbornly ignore His warning. Warning, mga kapatid, be sensitive. Kung papalapit kay Lord, tuloy. Kung papalayo, huwag. Kung makakasakay sa kapwa, do it with love. Wala tayong utang sa ating kapwa, kundi ang magmahal. So, Balaam was so worldly-minded that his repentance is half-hearted. 50% world, 50% heaven. Kaya half-hearted ang kanyang repentance. He kept right on acting contrary to God's will. He tried to serve two masters. Very pious at times, very worldly at other times. Together with his people, very pious. Hindi makabasag ng pinggan. Biblical lahat ang sinasabi. Pero pagdating outside of this, on Monday, nag-iiba na siya. Very worldly na. Meron ba sa atin na ganito? Lord, sorry po kung isa naman sa amin ay ganito. His problem was he would not make a complete break. Talagang nagdire-diretso. Kung po pwede itong isa, diretso pa rin. Oops, hindi na pwede, mahalata na, diretso pa rin. Walang conviction to change all along. All the whole life, wala pa yatang ginawa siyang ganoon. He was a wavering person with divided interest. A double-minded man is unstable in all his ways. Kung umasang tatanggap ng anumang mula sa Panginoon ng taong pababago ng isip at di alam kung anong talaga ang nais niya. Sa James 1:8. Pabago-bago ng isip, even our confession will tell. Kasi sorry ka kanina, pero ngayon hindi na uli. He wanted this cake and eat it too. Yun ang expression na common. Gusto niya ang cake, kanya pa rin daw kakain. Sino may birthday, ay dapat hati-hati. Marami sa atin ay ganoon. Para bang we want to get the whole world, both ends of the world. So, meron pang apat pa siyang napili. Si Charles Spurgeon, ito may tungkol kay Saul. Kayo po ba'y pamilyar kay Saul? Ito ba'y may sincerity doon sa kanyang confession na ginawa? Ang sabi sa 1 Samuel 15:24, sabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ko, sinuway ko nga ang utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin. Nagawa ko ito sapagkat natakot ako sa aking mga tauhan, kaya't pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. So nag-confess siya kay Samuel, nagkasala ko, I have sinned. Pero may pangangatwiran. Yun naman ang isa sa pagkakonfess, pagre-repent natin. Pag ikay nag-confess, zero authority ka na para mangatwiran sa Diyos. Hindi ka pwede mag-confess na, kaya lang Lord, yun na, pag kinasabi mo, Lord, I have sinned. Aking pong napagalitan ng aking anak, napagbuhatan ko ng kamay, hindi po ako nakapagbayad ng tithes, no, katwiran na. Talagang dapat tayo ay dire-diretso. So, anong kasalanan dito ni Saul? Ang kasalanan niya, siya ay sinunod niya ang sinasabi ng mga tao tungkol sa pagsamba, tungkol sa pag-aalay, ginampanan na yata niya ang katungkulan noong pari. He did not mean what he said. He offered a lying excuse. Kasi po yung mga tao, parang sino ba ang pamilya sa atin yung una nagsabi nito? Kasi po, si Adan. Kasi po yung babaeng ibinigay niyo sa akin. Yan kasi po. Tayo ba'y maraming kasi po? He tried to cover his sin by another lie. Kaya hindi po pwedeng masabi natin na sincere yung kanyang ginawang pag-confess sa propetang Samuel. Saul's confession to David shows his insincerity. Hindi na kita papatayin. Sige na. Many Saul like the praise of men more than the praise of God. They have not made a sincere heart confession. So yun ang kay Charles Spurgeon. So distinguish between confession that is sincere and not genuine. Sapagkat kung hindi ka kasama doon that will lead you to a true repentance. So, ang panglima, yung confession of a despairing man. Sino naman ito? Si Judas. Matthew 27:3-5. Nag-confess din ito,
pero ang kanyang confession ay because he is in despair na. I have seen, sabi niya, Matthew 27, verse 4. Nang malaman ng taksil na si Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong pari at mga puno ng bayan ang 30 pirasong pilak. Sinabi niya, nagkasala ko, pinagkanulo ko ang dugo ng taong walang kasalanan. A remorse of conscience caused him to confess his sin. He could not live with himself. Ano ang nangyari? Ang nangyari, parang ating sinasabi kanina, sa Diyos ka nagkasala, sa Diyos ka dapat lalapit, sa Kanya magkukumpisal, sa Kanya hingi ng tawad. Pero anong ginawa ni Judas? Ang ginawa ni Judas, pumunta siya doon sa mga nagbigay sa kanya ng pera. So it's not the one who na ikaw ay gumawa ng pagkakasala, malaking pagkakasala, pero doon sa mga taong naging sulsul pa upang magawa mo ito. Akala niya ang confession ay magkakamera magandang resulta kung isasauli mo yung kinuha mo. Yung kinuha mo na pera, isasauli mo. Marahil yun ang kanyang nasa isip. Walang-wala sa kanyang kaisipan ng ating Panginoon is always ready to forgive. A good example, parallel, almost at the same scenario, sino yun? Si Peter. Ito, para sa akin lang, si Judas, siya ay nagkamali ng minsan lang. Ibinenta si Jesus Christ. Yun naman isang malaking pagkakamali. Ibinenta mo ang Diyos. Ibinenta mo ang buhay ng Diyos. Kaya ko lang nasabi na si Peter ay halos may equivalent na kasalanan is because 3 times siya pinagsabihan pa siya ni Jesus Christ bago mangyari, bago tumilaok ang manok, ako iyong itatatwa, ako iyong itatanggi. May forewarn na, inyat nagawa pa niya yon. Hindi ba malaking kasalanan yon? Pero the difference between these two, yung isa, na-condemn ka agad. Yung isa, na-convict. So in the process, nagbalik siya kay Jesus Christ. My Lord, my Savior, my God. Yun, ang pagkakaiba po ng sincere at saka yung hindi sincere. Si Judas was motivated by worldly sorrow instead of godly sorrow. For godly sorrow worketh repentance of salvation, not to be repented of. But the sorrow of the world worketh death. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Si Judas, ang kanyang kalungkutan ay worldly. Kasi, bakit worldly? Kasi nag-end sa kamatayan. Kamatayan na siya ang nag-judge, siya ang pinuntahan niya ang kamatayan. Lahat ng tayo mamamatay, pero huwag mo itong pupuntahan. Huwag ikaw ang magiging sanid ng iyong kamatayan. So siya ay nagbigti, nag-suicide. Kalimitan, ito po ang nagiging sanid. Siguro, ng mga tao na na-end up sa suicide. Yung bang wala ng pag-asa, hindi alam na si Kristo lamang ang kanilang pag-asa. So in other words, yung kanilang mga magulang, halimbawa, hindi na nila makuhanan ng pag-asa na kumbaga kung sa kanila magtatapat, baka pagalitan pa siya. Yung ba mga common reason kung bakit may mga bata na nagsusuicide? Dahil wala na nga silang mapuntahan na matatanong, mabibigyan sila ng magandang payo, kasi hindi nga nila kilala si Kristo Jesus. So kung kilala lang, kaya napaka-importante po yung ating pakikipag-ugnay sa Diyos sa pamamagitan ng mga pag-join ng mga gatherings such as our fellowship during Sundays, itong ating daily Good Morning Jesus. Lahat ng ito ay nagbibigay sa atin ng mga bagay na ating gagamitin, the armory of the Word of God, sa mga susunod na pangyayari sa ating buhay upang hindi tayo maligaw. Kung ito hindi mo narinig, wala kang pupunta na, ay si Lord pala, pinatawad si Pedro, ako patatawarin din. So, something like that. So, yun ang ikalima na nakita ni Spurgeon na pwedeng sabihin natin para may compare mo lamang kung sino ka dito sa pitong ito. Pito ito eh. Ikaw ba'y tipo ni Achan? Ikaw ba'y tipo ni Balaam? Ikaw ba'y tipo ni No? So, kung ikaw ay ganyan, it's about time, meron pang oras upang puntahan natin yung sincerity of your confession. Sincerity of your confession, there'll be a change of heart. There will be a person na dapat ay siya mong kakausapin. Nahingan mo ng kapatawaran at kapayapaan. So, ang sumunod dito, yung ating si David.
This is the confession of a devoted man. Ganon din si Job. They're actually just the same. And David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, the Lord also hath put away thy sin. Thou shalt not die. Kaya lamang, sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawayin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo ibibigay ko sa ibang iyong asawa, at sisipingan sila kahit sa katanghaliang tapat. Ginawa mo ito ng lihim, huwag kitang parurusahan at makikita ito ng buong Israel. Ano ang kwento na yon? Ang kwento na yon ay si David nagsisi sa sarili. Inamin niya agad kay Nathan nang sabing, ikaw yung mama na yon na kinain pa yung isang tupa na nag-iisa. Nagkasala ko sa Diyos. Psalms 51 verse 4. Tanging sa Diyos lamang ako nagkasala. Si Bathsheba ay naging collateral lamang. Siya lang ang nakahalang doon ng panahon na iyon. Lahat ng kasalanan ay ginawa sa Diyos. Kaya sa Diyos lamang siya unang humingi ng kasalanan, ng patawad. Si Bathsheba, according to some Bible scholars, si Bathsheba, ginawa niya ng kasalanan din. Of course, kailangan may restitution. Hindi ko lang alam kung si Bathsheba ang kahuluyang naging asawa ni David. Pero by the history na mababasa natin, it seems na napakaganda na naging ginawa niyang pakikisama kay Bathsheba. As a matter of fact, yung kanyang anak na si Solomon ay napili pa na siya magtatayo ng templo. Of course, pinalaki ito ng ama ay nung ina upang maging may takot din sa Diyos. Kaya, restitution, nakabawi siya, kaya lang, may namatay na eh. Namatay yung asawa ni Bathsheba. Ang consequence talaga ay hindi pwedeng maalis sa kasalanan. Mga kapatid, kahit po tayo mga anak ng Diyos, lahat pong consequence ng kasalanan natin ay kinakailangan yan ay ma-register at magkameroon ng kabayaran. God's children cannot sin and get by with it. We cannot get away sa ating mga kasalanan kahit pa tayo humingi ng kapatawaran. Kasi the damage, most especially, ay naganap na doon sa ibang tao. Kaya dapat tayo magkameron din ng ating equivalent na share doon sa mga consequence na yon. His sin was great and his punishment was severe. Doon sa Psalms 51, yung sinasabi niya, talagang sa Diyos lamang ako nagkasala. His heart was broken up and asked for mercy. Yun ang tunay na confession with repentance. Awit 51, a portion of this. Ito'y kathan ni David upang awitin ang punong awit ng isa'y pagwikaan ni Propeta Nathan tungkol kay Bathsheba. Awit 51, verse 1, ako'y kawaan o mahal kong Diyos ang ayon sa iyong kagandahang loob. Ang mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mong aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala ko, di ko malilimutan, laging naalaala. Sa ilong ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat nung isilang, makasalanan na nang ako'y iluwal. Nais mong sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ko, nandunong mo't wagas, ako ay linisin, sala ko'y hugasan at ako'y puputi. Nang lubos-lubusan sa galakatuwa, ako'y puspusin, butong nang hihinay, muling palakasin, ang kasalanan ko'y iyong limutin. Lahat kong nagwang masamay pawiin. Purihin ang ating Panginoon. Yun ang David. Hindi lang sinabi, pero may follow through. May follow through. So, ang panghuli, thank you Lord. Ito naman ang confession ng determine, the blessed confession. And ito ay tungkol doon sa prodigal son. Yun din, common verse na sinabi. I have sinned, Lucas 15:18. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and I am no more worthy to be called thy son. Lucas 15:21. A genuine confession will do more than just admit one's condition. Nagkasala ko. May 4 na step na ginawa siya bago siya nakapunta sa bahay ng kanyang ama. Ang una niyang ginawa ay nahamasmisan siya. Ano ba sa Tagalog yun? Nagising? Nahimasmasan siya. He came to his senses. He saw himself as he was. He saw things in the right light. Yung kasalanan niyang ginawa, may consequence. Yung consequence na yon, yun ang nagising sa kanya. Lesson additional.
Kung meron kang kasalanan at may consequence kang nararanasan ngayon, that should serve as a warning na yung consequence na yon, nagpapaalala sa iyo ang Diyos na go back. Pagkatapos ay mag-confess ka, magsisi ka. Yun ang ginawa nitong prodigal son na ito. Number 2, he was filled with sorrow. Lucas 15:18. That is the way we must feel. Not worthy of God's mercy and blessing. Full of sorrow. Full of sorrow. Determined na talagang uuwi siya kahit siya gawing alipin na lamang ng kanyang ama. He made a God resolution, and I will arise and go. Nung maisip niya, nakita niya, godly sorrow, hindi na sabihin, sa Holy Week, pupunta ko doon. O di kay sa Pasko, pag may reunion, malambot ang puso ng mga yon sa aking mga napagkasalahan. Right then and there, bumalikwas siya. Anong ayos niya? Ayos na galing siya doon sa kural ng baboy. Marahil nagpunas ng konti at tumakbo siyang pauwi sa kanila. Kasi ayaw na niyang bigyan ng pagkakataon ang puwang ng isa pang kasalanan kasi ang kaaway, baka ikipigilan pa. Huwag kang pupunta roon. Kinasusuklaman ka. Huwag kang pupunta roon. Papatayin ka ng mga kamag-anak mo kasi iyong inapusala ang iyong ama. Maraming hahalang. Pero wala nakahalang sa kanya. Yun ang mga determination ng isa nagko-confess ng sincere. So the battle is half won when you make up your mind about a matter. Nahimasmasan ka. 50% daw, nanalo ka na. May tendency na makapunta ka sa tagumpay. Pero kung inanatili na analysis, wala kang bangon ka, takbo ka, huwag ka nang papipigil, talagang walang mangyayari sa atin. Baka bumalik ka, baka ako itatwa lang, tsaka yung kapatid ko, baka ikagalitan lang. Mabuti pa rito, kahit pagkain ng baboy, wala naman akong kaaway. Parang ganun. Pero hindi yun ang nangyari. Hindi siya pumayag. He put his resolution into action. It is not enough to feel something, it must put it into action. So, ito mga kapatid, ang 7 mga example na sinabi ni Spurgeon, na baka isa tayo sa ganito. Kung isa tayo, ang hinihingi po ng ating Panginoon ay sincere repentance, genuine repentance. At ang sincere repentance ay may pagbabago sa atin. Confession can be imposed. Oy, kayo mga anak, ngayong Friday ha, sa Holy Friday, Good Friday, magkukumpisal tayo lahat at tayo mangungumunyon. That is imposed. Sana dumating ang puntos, sabi ko nga sa mga anak ko, kayo na mag-lead ng prayer, kayo na ang gumising, kayo na ang mag-open ng group chat natin, kayo na mag-lead sa family prayer meeting. Sa Holy Week, wag nang sabihin na punta kayo sa simbahan, wag nang ganoon, dapat kanya-kanya na tayo. So, yun mga kapatid ang sinasabi. It cannot be imposed. Yung repentance, it cannot be imposed. Confession can be imposed. So again, Lord, salamat po ng maraming. Ay naku Lord, ang bait mo. Nawa po yung nabigyan tayo ng kapayapaan sa ating mga narinig na nag-open up sa atin na everyone, all of us, is still welcome to the Lord. Hindi sinasaraduhan ng Diyos ang kanyang pinto ng kapatawaran sa hindi natutulog araw at gabi upang pakinggan ang ating confession with repentance. In Jesus' name, amen. Amen. For our closing prayer at gawin na natin ito yung ating last through a song, Perfecter of Faith ni Brother Darwin Dato, composed ni Brother Daniel Cosme at siya na rin na nag-interpret. Ito po ang mga taga-East family natin. Let's welcome. There was a man destined to save the world, dwelt with us sinners, bound to be our protector. He was scorned, afflicted, and he suffered. He has surmounted, fulfilled
written, the Son of Man, the Son of God, sent down from the highest to face all odds. The seed of hope embraces faith. All prophecies were done about the perfecter of faith. He is our God, the one who leads us from the miry pit. His grace shall save all men. We believes in Him. He reigned, He oversees and rule over all the earth. He fulfilled what was written. The Son of Man, the Son of God, sent down from the highest to face all odds. The seed of hope embraces faith. All prophecies were done about the perfecter of Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.